Kapag naisip mo ang Switzerland, baka maisip mo ang masarap na keso, luxury chocolate, at mga bundok na may yelo. Pero baka maisip mo rin ang pera. Ang Switzerland ay may isang bilyonaryo sa bawat 80,000 tao. Kaya ito ang pangatlo sa pinakamaraming bilyonaryo sa mundo. Ang Luxembourg at Hong Kong lang ang may mas mataas na porsyento ng mga individual na may net worth na hindi bababa sa 10 numero. Pakiramdam niya, alam mo na kahit sinong milyonaryo. Ako personally, makakilalang bilyonaryo at milyonaryo. Wala akong alam. Hindi, maraming milyonaryo, pero walang bilyonaryo. Hindi, wala akong ganun. Ang mga residente ng Switzerland ay kabilang din sa pinakamayaman sa mundo na may average net worth na halos 700,000, mas mataas pa sa US at Hong Kong. Dahil dito, namumukod tangi ang bansa sa ilang mahahalagang sukatan ng yaman. Kung titingnan mo ang income distribution, nanatili itong medyo stable sa loob ng maraming dekada. Ngayon, mas hindi ito unequal kumpara sa maraming ibang bansa. Ang average na tao ay medyo maganda ang buhay dito. Pero ibig sabihin, hindi ibig sabihin na walang mahihirap din, at syempre ang mga super rich. At ibig sabihin, ang pagkakaiba na iyon ay syempre, napakalaki. Kaya, ano ang nagpapaganda sa Switzerland bilang isang kaakit-akit na lugar para sa mga uber rich? At ano ang ibig sabihin ng matinding yaman na iyon para sa iba pang bahagi ng lipunan ng Switzerland? Simula noong 2022, tinatayang 1 to 10 bilyonaryo ang nasa Switzerland na may pinagsamang yaman na $338 billion. Mas mataas ito kaysa sa ibang super rich hotspots tulad ng Saudi Arabia, Singapore, at United Arab Emirates. Kaya, kabilang sa ilan sa mga pinakamayamang residente ng bansa ay ang co-owner ng Chanel na si Gerard Bertheimer, ang mga tagapagmana ng tagalihan ng IKEA na si Ingvar Kamprad, at ang mga nagtatag ng homegrown healthcare giant na Brocht. Ang Switzerland ay itinuturing na isa sa mga pinaka-stable na bansa sa politika na may matibay na reputasyon sa political neutrality. Ito ay nangangahulugan na ang mga mayayamang individual ay makapagtiwala na ang kanilang mga ari-arian ay magiging ligtas mula sa anumang biglaang pagbabago sa pamumuno at patakaran. Ang bansa ay nakikinabang din sa isang kaakit-akit na sistema ng buwis na may mababang rates para sa parehong korporasyon at individual na nagbibigay sa Switzerland ng competitive advantage kumpara sa ibang lokasyon. Ang tax aspect ay isang bahagi lang ng equation. Dahil ang kita na madalas na mayroon ang mga mayayamang individual ay hindi talaga labor income. Karamihan sa kanilang kita ay capital income o capital gains mula sa mga kumpanya na hawak nila. At heto ang catch, walang capital gains tax sa financial assets dito sa Switzerland, na siyempre ay super attractive para sa mga ganitong klase na mayayamang individual. Kaya, heto ang catch, hindi binubuwisan ng mga Swiss sa kita na kinikita nila kapag nagbebenta ng asset na tumaas ang halaga. At kahit walang capital gains tax, medyo kakaiba ang setup, di ba? Ngayon, pag-usapan natin ang buwis sa yaman ng Switzerland. Isa ito sa ilang bansa sa Europa na may ganong buwis. Pero alam mo, ito ay nakatakda sa medyo mababang antas mula 0.1 hanggang 1.1% ng netong yaman ng isang individual. Medyo interesante, hindi ba? Okay, punta tayo sa cantonal tax system. Ang buwis na ito ay kinokolekta ng bawat kanton o rehiyon at mayroong 26 na kanton ang Switzerland. Binanggit ni Martin Buller, ang finance chief para sa canton ng Gresham, na ang sistemang ito ay nakakatulong magpalakas ng competitiveness. Ang mga canton, sila ang responsable sa lahat ng hindi nakatalaga sa confederation o ipinasa sa mga munisipalidad. May kakayahan silang hubugin ang kanilang mga patakaran sa pananalapi ng independyente. Pero, siyempre, may ilang nationwide laws na kailangan nilang sundin. Mayroon tayong mga highly globalized urban centers tulad ng Zurich at Geneva. Pero ang mga lugar tulad ng Gresham ay mas rural. Ibig sabihin, kailangan nila ng ibang incentives para maakit ang mga tao na manirahan doon. At alam mo, ginagawa nila ito gamit ang mga tools tulad ng wealth tax.
Kaya, mayroong kompetisyon sa pagitan ng mga kanton sa isang banda. Pero interesado rin ang lahat na siguraduhin na hindi ito lumampas. Medyo balancing act, di ba? Nakikinabang din ang Switzerland sa malakas na Swiss franc na, alam mo, nagpapababa sa halaga ng mga dayuhang produkto at serbisyo habang nagpapataas sa presyo ng mga Swiss exports. Ang pera ng bansa ay patuloy na lumalakas sa mga nakaraang dekada at umabot pa sa pagkakapantay sa euro. Samantala, nanatili itong matatag laban sa malakas na dolyar. Hindi mo kailangang matakot sa malaking pagbaba ng halaga ng pera dito na medyo may kaugnayan. Gayun din, siyempre sa political stability sa matibay na legal at institutional setting. Kaya, ang bansa ay tinuturing din na nangungunang destinasyon ng negosyo na may world-class na financial services, pharmaceuticals at chemical sectors. Ito rin ang tahanan ng mga pangunahing institusyon ng negosyo tulad ng World Economic Forum na sikat na nagtitipon na mapandaigdigang leader ng industriya para sa taunang kaganapan nito dito mismo sa Davos, Switzerland. Ang sektor ng pagbabangko ng Switzerland ay nagkaroon ng reputasyon noong ika-20 siglo bilang isang lugar ng pagkapribado at anonymity na ginawa itong partikular na kaakit-akit na lokasyon para sa mga mayayamang individual na mag-imbak ng kanilang pera at, posibleng iwasan ang buwis. Ang sistemang iyon ay sinuri matapos ang pandaigdigang krisis sa pananalapi at ang pagkabigo ng ilang malalaking bangko na pinilit ang industriya na linisin ang kanilang mga gawain at humingi ng mas malaking transparency mula sa mga kliyente. Pero napanatili pa rin nito ang kanyang status bilang sentro ng pamamahala ng yaman. Sa kasaysayan, iyan ang bahagi ng alam mo. Ang mga bangko ng Switzerland ay ginagawa ang esensyal na pagtulong sa mga mayayamang individual na iwasan ang kanilang mga buwis sa ibang bansa. Lumayo na sila sa business model na iyon at sinubukan na naging mahigpit na ang mga regulasyon. Ang pagbabago ay dumating habang nahaharap ang mga gobyerno sa dumaraming panggigipit na pigilan ang tinatawag na billionaire class dahil marami pa rin ang nahihirapan sa krisis sa gastos ng pamumuhay. Isang 2024 Oxfam report ang nakatuklas na ang pinagsamang yaman ng 5 pinakamayamang tao sa mundo ay higit sa doble na sa $869 bilyong simula 2020, habang 5 bilyong tao ang naging mas mahirap. Kaya, ano ang ibig sabihin ng ultra-rich population ng Switzerland para sa iba pang bahagi ng bansa? At alam mo ang social cohesion sa kabuuan, kung tungkol lang ito sa mga mayayamang tao, hindi na ito magiging akma. Kaya, kailangan nating mag-isip muli at talaga, kailangan nating maging kaakit-akit sa lahat ng aspeto, lalo na para sa mga kabataan, para sa ibig sabihin o kwalipikadong personnel. Hindi na ganoon kadali sabihin. Pwede tayong mag-focus sa interest na ito at okay lang. Problema na may ganoong kalaking pagkakaiba. Pero totoo, maswerte tayo na nakatira tayo sa Switzerland. Ito ay, technical. Ang Switzerland ay may mas malaking agwat sa pagitan, alam mo, ng mga mas mayayaman at tulad ng hindi sila mahirap dahil hindi sila, ngunit tulad ng ang mga hindi gaanong mayaman, masasabi mo. Sa kabila ng mga matinding pagkakaiba, gayunpaman, ang Switzerland ay patuloy na mataas ang ranggo sa livability at social harmony indices. Iyan ay itinuturing na dahil sa patakarang panlipunan at batas sa paggawa ng bansa, na nagsisiguro ng disenteng pamantayan ng pamumuhay para sa mga hindi gaanong mayaman din. Kaya makikita mo na ang paggana ng labor market, ang sistema ng edukasyon na nagsisiguro na kahit ang mga tao na nasa ibabang bahagi ng distribution ay kumikita pa rin ng maganda, ay matagal nang gumagana ng napakahusay. Kung isipin mo ang sistema kung saan may social structure, para ang mga taong hindi gaanong kumikita ay nakakapanirahan pa rin ng maayos, iyon marahil ay isang mahalagang elemento sa lipunan.